Okay, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat, saan man sulok ng daigdig. Gusto ko lang iparating sa inyo na mayroong isang vloggers ng babae. Ipakitik note nyo yun dahil kasama na yun sa lilitisin natin. Na ang sinasabi niya na dinidiscourage si General Dado, dinidiscourage para mag-init na mag-init si Supremo, para pag nag-init ang Supremo, mawawala sa direction. Pangalawa, sisirain ang kredibilidad ni Supremo. Sa totoo lang kasi, mga kababayan kong Pilipino, nag-share ito, mga followers, members of GF, magtrabaho tayo, magtrabaho tayo. Hindi lang yung puro tayo personal. Magtrabaho tayo, i-share nyo itong ito, na sinisira si Supremo para wala na mag-lead sa Pilipinas. Only Supremo can lead our country sa taong bayan, So, suportahan natin si Supremo. Wala nang ibang magiging kalaban na mabigat ni Pangulong Marcos o itong administrasyon, only Supremo. Wala, puro politika. Okay. I-share nyo i-share ito para makatulong tayo. At saka pangalawa, huwag nyo padala ng message si Supremo effective today. Huwag kayong magpadala, huwag kayong makipag-combinate kung magtataas lang ang pagpapantig lang ang tainga niya. Huwag na kayong magsumbong. Sa akin na lang kayong magsumbong. Pero huwag na rin na marami na sumbong kayo sa akin. Hindi na ako nakakapagtrabaho ng gusto ko kasi ang daming sumbong sa akin. Iwasan na ang mga sumbong-sumbong. Kayo na mismo ang gagawang aksyon. Hindi na inyo iparating sa amin. Please, pakishare. Wala nang sumbong-sumbong sa amin except yung pinaka-top na information. Yung mga marites lang yan na ganon-ganon, mga lahat, hindi na yan, paulit-ulit na lang na issue. Ang issue ngayon, paano natin mapatalsik si Marcos? Ang solusyon na mapatalsik si Marcos, tulungan nyo kami mag-disseminate ng aming sinasabi at makinig kayo sa hudyat namin. Ang hudyat lang namin, ang pakinggan ninyo. Other than that, wala na. Because 3 grupo pa ang gustong umagaw sa administrasyon. 3. Pang-4 kami. And we, the Filipino Guerrilla Force, we stick for the Constitution. 1987 Constitution. Doon lang tayo. Kasi yung iba, ayaw nila kay Inday Sara. Ang iba, Inday Sara. Pero ibang nasa likod. Baka gamitin si Inday Sara. Or mayroon naman grupo na ayaw kay Inday Sara. At mayroon pang military junta na makikisingit yung military. Wala tayong susundin kung hindi Constitution. Ganun lang. Kasimple. We respect the Constitution. I-amend lang yung Constitution natin na babaguhin. Basta objective natin, mga kababayan kong nagmamahal sa ating bayan. Corruption, abuse of power, yung drugs, communist. And that is our priority. Number 1, i-resolve natin ang COMELEC. Ngayon, kung ayaw na pumayag, i-dissolve ang COMELEC. For what? For what tayo mag-aalsa? The same as usual? The same side sa 1? The same side sa 2? Side sa 2? Ano nangyari sa bansa natin? Lalong lumulubog. Kaya nga, i-overhaul natin ang gobyerno. With the support of the Filipino people. Yun ang objective natin. Kasi nga, magpalit tayo ng administration. Magpalit tayo ng administration. Pero, ganun pa rin. Ay, putang ina. Hindi na kami magpapakamatay nito kung ganun lang. Nangyari na kila Ronasan, kila General Ramos, kila Enrile. Nangyari na rin to kay General Reyes. Withdrawal of support. Nangyari, withdrawal of support, iyan pa rin. Ay, hindi kami papayag yan ni Supremo. Makikipagpatayan kami. Tandaan nyo yan. Pag hindi nasunod ang objective ng Filipino Guerrilla Force, hindi kami papayag. Kaya nga yung iba, takot sa amin makipag-cooperate kasi ayaw namin yung gusto nila. Ano yung gusto nila? Gusto nila hindi pa upoint si Inday Sara. Hindi kami pupwede. Kasi mayroong nasa likod nila. It's either junta or communist or socialism. Binibigyan ko kayo ng idea, Pilipino. Please share this my vlog. Ito na, pinakalas na vlog namin. Share this vlog. Para makatulong kayo, hindi kayo puro dada kayo ng dada.
tumulong kayo, i-share nyo ito dahil may gustong umagaw sa power. Una, gusto nila maging socialism ang bansa natin. Pangalawa, gusto nila military junta. Pangatlo, gusto nila ng capitalism. We stick for constitution. Who is the successor? Is the vice president. Now, kung ayaw nila kay Inday Sara, hindi po pwede rin yun, makipag-away kami. Ha? Ngayon, kung inilagay natin Inday Sara, ibang nasa likod, makikipaglaban rin kami. Very clear tayo. We, the FGF, open book tayo, open lahat yung plano. Pero sila, nakatago ang plano. Punyeta. Hindi tayo papayag yung mga plano nila nakatago. Nakausap na namin lahat yan sila. Nakatago ang plano nila. Pero gustong dumikit sa FGF, gagamitin yung power natin, FGF, tapos ngayon iba silang masusunod. Hindi pwede. Ang ating hangarin lang is mapaayos ang bansa. We must like Singapore. Yun lang objective namin ni Supremo. Wala nang iba. Walang korupsyon. Patayin lahat ang kurap. Tangina. Mamatay ako na may nagawa ako sa bansa ko. Sa bansa ko. Ganon ang aking prinsipyo ngayon. Kayong ay mga kasama ko, dalawa ngayon namatay na ngayon eh. Bukas may namatay na naman. Bukas baka mamatay ako. Di gawin ko na lang tama ang buhay ko para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Kayo, kung natutuwag kayo, mamamatay na nga lang tayo eh. Hindi pa tayo gagawa ng tama. Tayo mga men in uniform personnel, we are in the service, we are fighting for the enemy of the state, and yet, natatakot tayong mamatay ngayon. Noong kabataan natin, ang iyabang natin, kung wala tayong kamatayan, ang tatapang natin. Naging matapang tayo, may hawak tayo armas. Kami, lumalaban kami ni Supreme, wala kami armas. Because we only exercise our individual rights. Naintindihan nyo ba yun? Wala ba kayong karapatan? Ang daming matatapang, diyan, basagulero, yabang dito, yabang doon. Pero your individual rights, natakot kayo. Lalo na mga pensioner. Natakot kayo. Bakit kayo natakot? Matakot kayo matanggalan ng pensyon? Matakot kayo patayin? Putang ina. Nasaan yung ating prinsipyo? Nasaan yung prinsipyo na ipaglaban natin ang ating bansang Pilipinas? Nasaan yun? Nasaan yung tapang natin na tipinsan ang ating bansa? Nasaan kayo? We are receiving pension coming from the Filipino people. Without them, wala tayong pension. Ngayon, binawasan na nga tayo ng administrasyon ngayon. Hindi pa kayo kumikibo. Asan kayo? Nyeta. I'm sorry for the word. I'm challenging you, everyone, pensioner. Civilian pensioner. Many of personnel. I challenge you, everyone. Puro kayo tada, puro kayo buka-buka dito. Mayroon nabasa ko na, I support President Marcos Jr. Magandang ginagawa. Against kami doon sa mga MUP, ganyan-ganyan. Tarantado. We are only fighting our rights. We are only protecting our country. Naintindihan nyo ba yun? Ano ang kasalanan namin sa batas? Sige nga, tanungin ko kayo. Anong mali ang ginagawa namin? Tanungin ko kayo. Yung magrevolusyon, hindi. Kayo ang nag-distractor ng ating bayan. Kaya lang umaalma ang taong bayan. Hindi kami. Kami lang ay umaaksyon. Nakits nyo? Wala kaming violation. Ano ang violation namin? Puro kay dada. Katulad nyo na panong kami na babae. Tanggalan kami ng pensyon. For what? What is the reason behind? Para tanggalan nyo kami. We are only fighting our individual rights. Anong karapatan natin? Karapatan natin na subaybayan ang ating bansa, karapatan natin i-recall election, tanggalin natin ang Pangulo because malala na ang ating gobyerno. Yes, corruption, hindi lang sa ngayon, pero mas malala ngayon, ubos na ang kaban ng bayan. Naintindihan nyo ba yun? Bingin ba kayo? Bulag ba kayo? Tarantado kayo? Pumalit lang ang mundo. Tandaan nyo yan. Tingnan ko ang tapang niyo, salita nyo. Doon kayo ipapaliwanag kung tama ba yung sinasabi nyo, gago. Ha? Gago kayo. Okay.
Sa Filipino Guerrilla Forces, we have no qualification. Our qualification to be a member of Guerrilla Forces, Filipino Guerrilla Forces. Ang qualification, you love the country. You are a Filipino. That is only the qualification. Walang pinagdaanan niya training, walang pinagdaanan na ano, so whatever. We need Filipino who love our country. No qualification, except the criminal. Ganun lang tayo. Because FGF is a Filipino. Hindi walang qualification. But if you are a Filipino, you are qualified. Except the criminal. Ganun lang ang ating qualification. Kaya nga sabi ko, parami tayo ng parami. Wala tayong qualification, ha? Ang qualification natin ay nagmamahal sa bayan. Yun lang ang pinaka-qualification. From age of 15 to 18, standby. Worst to worst scenario. 15 to 18 years old, standby. Worst scenario, pasok kayo. 18 above to 90, pasok kayo. Habang nabubuhay kayo, may pakialam kayo sa bansang Pilipinas. Ano magagawa ng 90 years old? Magbigay ng guidance. Magbigay ng guidance sa mga malalabong isip. Yun ang requirements natin. Katulad, 100 years old, Enrile. Fake na yan si Enrile. Idol ko yan, pero ngayon, bulag na rin siya. Mamamatay ka na nga lang, Enrile. Ganun pa rin ang sasabihin mo. Ang dapat sabihin mo, we love our country. Doon tayo sa tama. Ganun lang kasimple. Kaya kung tama si President Marcos, di go tayo kay Marcos. Kung mali siya, against tayo sa Marcos. Pangulong Marcos, mag-isip ka na. May panahon ka pa. May panahon ka bang isip. Pero yung 25 na hindi ka nagpa-drug test, ay wala na kami magagawa. Hindi ka humingi sa taong bayan. Taong bayan ang kausap mo, Pangulo. Taong bayan ang kausap mo dito. Hindi kami. We are only giving them immoral na sinasabi na, asan ba ang mga Pilipino? Asan ba ang nagmamahal sa ating bayan? Asan ba yung dating military at military? Hinayaan tayo na sila ay ating binibigyan ng pensyon. Tapos ngayon, hindi tayo kaya ipagtanggol. Bakit? May mali ba ang Administration Marcos? Mayroon! Ano yung mali? Corruption! Matagal ang corruption, pero mas malala ngayon. Wala nang kaman ng bayan. Pangalawa, abuse of power. Hindi ba nyo nakikita sa Congress? Abuse of power? Lahat nga, pati nga Supreme Court, takot sa Congress eh. Supreme Court, takot sa Congress. Media, takot sa Congress. Sino ba aasahan natin? Kami, we, the Filipino Guerrilla Forces, ang aasahan nyo, tatayo sa bansang Pilipinas. Wala na gustong tumayo, natakot. Even the AFP. But I'm sure the AFP, once mag-click kami, you decide armed forces. You need civil war? Kayo ang magbibigay ng hudyat ng civil war. Because, ano pa yung mali? Pro-communist ang administrasyon, tandaan nyo yan. Sila ang nagpapatakbo sa Congress. Nakikita nyo naman doon sa mga hearing. Namamayagpag ang communist. And because, hintuda ko, si Speaker Romualdez, isa na yan sa membro ng communist. Hindi ko lang alam ang kanyang posisyon. Narco-politics, nandiyan na rin. Titino pa ba ang bansa natin? We stand for the right, fight for freedom of the Filipino. Filipino Guerrilla Force is only to stand our individual rights, our rights to defend our country, to be good governance, and become number one in the Asia, like for Singapore. Nanggaling na tayo dyan, kaya natin gawin yan. Ang sabi nga nila, nasa atin ang kayamanan eh. Pero because of that kayamanan, ang dami ng interest. Isa rin yan na grupo. Interest nila, kayamanan, punyeta kayo. Ang kayamanan ay kayamanan ng taong bayan. Hindi nyo kayamanan yan, gago! Okay, yun lang muna. Gusto ko iparating sa inyo mga kababayan ko. Iparating nyo yung vlog na ito. This is last word, last. At mag-isip kayo, hintayin nyo hudyat. Kung mayroong mga rally dyan, rally lang kayo. Pero hintayin nyo yung hudyat namin. At sinisiraan, please, huwag nyo na padala ng communication si Supremo para makapag-isip ng maganda. Katulad ko rin makapag-isip ng ang dami na mga dikta sa akin, nandito na sa group chat, ang daming dikta, ganito. Hindi ko na mabanggitin kung ano mga dinidikta nila sa akin. Like same with Supremo, dinidiktahan nyo na kami anong gagawin namin. Alam namin ang gagawin namin.
Alam namin ang panindigan namin, good governance, to be like Singapore. That is our objective. Mayroon pa bang nag-iisip niyan? Ha? Mayroon pa ba nag-iisip yan? O ito na lang, panibagong problema naman ito. Ha? Diyos ko, wag na kayo mag-text sa akin muna kung mga kwento-kwento lang, mga turo-turo, wag na. Emergency, yan, kailangan entertain ko yan. For the good of the country. Ano? Hindi ko na kaya kayo sagutin. Ang dami lang stock ng mga text nyo sa akin, chat nyo sa akin, hindi ko na mabasa kung sinong unahin ko. Ha? Ni paglinis ka, hindi nga ako makalinis. Pagkapi ko nga lang eh. Agawin ng oras ko pa. Okay, so much for that. Mga Pilipino, nakikiusap ko, tulungan tayo kung gusto niyo pagbabago. Yung nangyari sa It's a 1, It's a 2, hindi yan pwede mangyari ngayon. We protect the freedom of Filipino people. Yeah? At yung kayamanan natin, ilabas natin para sa kaban ng bayan, hindi para sa individual. Kaya nga, kailangan may pasang death penalty para lahat patayin yung mga magnanakaw na yan. Utang ina nyo, inuubos yung kaban ng bayan, napakawalang niya nyo, gago kayo, pati anak ninyo, idadamay namin. Ha? Yung mortal na pagbabayulit nyo ng batas, pagnanakaw ninyo, sasama namin lahat ang pamilya nyo. Gago! And in accordance to public trust, of public interest, the decision of Filipino people. Sila yung magdi-decision. We are only recommending to Filipino, to Edel's group. Ganun ang mangyayari. Okay, maraming salamat. Happy New Year again sa lahat. And good morning. Salamat. At mayroon pa tayong mga mission. Thank you.